May bago alegasyon ngayon si dating Makati Vice Mayor Ernesto Mercado. Nangikback daw ng halos 200 milyong piso si Vice President Jejomar Binay sa pagbebenta noon ng lupa ng Boy Scouts of the Philippines sa developer na Alpha Land. Ginastos daw ito ni Binay para sa eleksyon 2010. Itinanggihan ng kampo ni Binay habang ang Alpha Land bumuelta at may bantang demanda kay Mercado. Sa Setyembre, nakatakdang matapos ang construction nitong Alpha Land Makati Place sa kanto ng Ayala at Malugay Streets. Bukod sa residential units, may mall at commercial spaces din dito. Pero ngayon pa lang, balot na ito ng kontrobersya. Sabi sa Senado ni dating Makati Vice Mayor Ernesto Mercado, ang 1 ektaryang lupang kinatitirikan ng gusali, binili raw ng Alpha Land mula sa Boy Scouts of the Philippines, kung saan presidente noon si ngayoy Vice President Jejomar Binay. Kasama raw si Binay sa pagbenta ng lupain at kumita pa raw siya ng 189 million pesos na ginamit daw niya sa kampanya noong 2010 elections. Kinuha na ni BP Binay ng 5% ang mga Boy Scout sa Alpha Land deal para gamitin niya sa kanyang kampanya noong 2010 election sa pagka-presidente. Hindi naman ho Vice President ang unang balak ni Vice President Binay. Yun na yung sinasabi yung 189 million? Opo. O yun na yun, so wala na siyang 5%? Yun na po yung nakuha niyang initial do sa 5%. Ang transaksyon, alam daw ni Alpha Land President Mario Babes Oreta. President at CEO din daw si Oreta ng kumpanyang bumili ng umano'y Tagaytay property ni Binay noong 2008 at naging campaign donor din umano ni Senador Nancy Binay. Sinabi sa akin ni Babes Oreta na huwag akong mag-alala at bahala na sila ni Jerry Limlingan na itago ang 5% ni BP Binay dahil meron siyang kumpanya, ang Noble Care Management Corporation, kung saan itatago at lilinisin ang 5% na share ni Vice President Binay sa deal na ito. 60% ang pag-aari ng Boy Scouts sa lupain. Ang 40% hawak noon ng Sime Darby bago ito binili ng Silvertown at kalaunay ng Alpha Land. Noong 2008, nagkasundo ang Boy Scouts at Alpha Land na i-develop ang property sa kondisyong owner ang Boy Scouts at developer investor ang Alpha Land. Noong una, nasa 600 million pesos daw ang halaga ng parte ng Boy Scouts sa property. Pero napag-alaman daw ni Mercado na 3 billion pesos na ito ngayon. Sabi ni Mercado, wala pa umanong natatanggap na pera ang grupo mula sa Alpha Land. Yung pong 600 million na dapat pera ng BSP, dahil bentahan di po ba dapat pagbenta bibigay yung cash. Ala pong ibinigay na cash, sir. Ininvest po ulit sa Alpha Land. Kaya ho, walang nahahawak ang cash ang Boy Scout hanggang ngayon. Yun ho ang mga malalaking tanong. Dito na talagang naluto ng gusto sa sariling mantika ang Boy Scout. At anya, isinanla pa raw ng Alpha Land ang lupain noong 2010 para makautang ng 1.7 billion pesos sa Development Bank of the Philippines. Kung investment lupa, 60% Boy Scouts dapat lahat ng kita dyan, 40% sa kanila. Apo. Pero ang usapan ninyo, pag ma-develop na yan, 15% na lang ang Boy Scouts, 85 kayo. Apo. Pero hindi nyo sinabi magkano ilalabas nyo? Wala. To, ang usapan po, walang ilalabas talaga, Boy Scout. Hindi, ang partner ninyo, ang ka-joint venture nyo, wala. Hindi klaro Hindi magkano po ako, ilalabas. sir, nakarating doon dahil that time po, wala pang master development plan. Dagdag ni Mercado, may mga property pa ang Boy Scouts na nabenta raw sa termino ni Binay. Pero umamin si Mercado na siya ang pumirma sa joint venture agreement ng Boy Scouts at Alpha Land na utos daw ni Binay. Ako na lang daw po ang pumirma sa kontrata dahil siya ay aalis papuntang abroad. Mariin nang itinanggi ng Alpha Land ang mga parata ni Mercado. Malinis daw at walang anomalya ang kasunduan nila ng Boy Scouts at walang nangyaring pag-kickback. Sinulatan pa nga raw ni Oreta si Mercado nitong January 7 para ipaalalang siya bilang Senior Vice President at Head of Asset Management ng Boy Scouts ang nakipagnegosasyon at pumirma sa kasunduan at hindi si Binay. Ipinaalala niya rin ang mga pahaging daw ni Mercado tungkol sa manoy pakinabang na makukuha niya dahil sa pagpayag sa proyekto na sinagot daw niyang imposible dahil sinusuri raw ang transaksyon ng kanilang partner na Ashmore Group. Nasa 21 billion pesos ang market value ng proyekto. 3 billion pesos daw ang kita rito ng Boy Scouts na mahigit 5 beses pa sa investment value ng BSP sa proyekto. Ibig sabihin, sabi ni Oreta, ito na raw ang pinakamaganda at pinakamatagumpay na investment ng Boy Scouts.
Dahil dito, balak daw kasuhan ng libel at defamation ng Alphaland si Mercado at humingi ng 100 milyon pisong danyos. Tumanggi rin sa paratang ang kampo ng Vice-Presidente. Ang meron ho talagang tungkulin, no, na makipag-negotiate at magtapos ho ng transaksyon na yan, ay iyan po si Mr. Mercado. Ngayon mga kababayan, bago po tayo maghusga, tingnan po natin kung ano ho ba talaga ang ebidensya. Ang ebidensya lang ho dito ay sinasabi ni Mr. Mercado. Pero alam niyo po, sa 10 sinasabi ni Mr. Mercado, 11 po dito kasinungalingan, ano? Pumalag naman si Mercado. Nakagugulat daw ang alegasyong nagpahaging siya para humingi ng benepisyo mula sa Alphaland Boy Scouts deal. Iginit niyang ipinakilala lang siya ni Binay kay Oreta at hindi nga raw pinansin ang kanyang pagtutol sa ilang issue sa kasunduan. Direkta rin daw nakipagnegosasyon si Oreta kay Binay o kaya kay Jerry Limlingan. Ginawa raw siyang fall guy ni Binay sakaling may mangyaring mali sa negosasyon. Kaya nga raw siguro biglang bumiyahe noon sa ibang bansa si Binay sa araw ng pirmahan para si Mercado ang pumirma sa kasunduan. Dahil ilang beses nang nabanggit si Jerry Limlingan na kanang kamay umano ni Binay at lumalabas na naging consultant ng Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDC. Hiniling na sa Senado na dumalo siya sa susunod na pagdinig.